back to my YouTube channel, Pilipina and Turkish Vlog. For today's vlog, isi-share ko sa inyo kung ano yung ginagamit kong pera padala service from dito sa Turkey to Philippines. Paano ba ako magpadala ng pera sa Pilipinas? Ano yung ginagamit kong 100% na legit at na mare-recommend ko sa inyo. So, itong video na ito is para sa aking mga kababayan na mga nakapangasawa ng Turkish or nakapangasawa ng APAM or yung mga kababayan ko na nandiyan sa Pilipinas na mayroong APAM dito sa Turkey at nahihirapan na magpadala ng pera. No idea sila kung ano ba yung gagamitin nilang remittances dito sa Turkey na easy to use, hassle-free, at mataas yung rates. So, ito na yung sagot sa inyong mga problema. Kasi kay TransferGo, lahat-lahat ng hinahanap mo ay nasa kanya na. Kaya huwag na kayo humanap ng iba pang remittances kasi andito na lahat kay TransferGo. Anyways, before that, of course, kailangan nyo munang gumawa ng account kay TransferGo. Kung gusto nyo naman, gamitin nyo yung aking link. Nandiyan sa taas, ilalagay ko dyan. Or dyan sa aking description box para magkaroon kayo ng dalawang free transfer or zero fees transfer. O, diba? May dalawa ba kayong zero fees transfer? Saan kayo nakakita ng ganyan na libre yung transfer fee, diba? Kay TransferGo lang. So, ayan na nga, paano ba kayo makakagawa ng account kay TransferGo? Paano ba kayo mabe-verified kay TransferGo? Kung kayo ay citizen na dito sa Turkey, wala namang kukunin kundi yung inyong ID lang. Yung inyong Kimlik ID dito sa Turkey. Kung kayo Turkish like me, citizen na ako dito sa Turkey, so walang kinuha sa aking iba, kundi yung aking Turkish ID lang. So, that's it. And then, aking number, and then ang aking bank account. Yung tatlo lang. Pero kung kayo naman ay nandito sa Turkey at kayo ay workers or ang hawak nyo ay resident permit or anything na IDs na hawak nyo dito sa Turkey, kailangan pa rin is yung inyong, for example, working kayo dito sa Turkey. Kailangan is meron kayong working permit o yung inyong resident permit, anything na ano yung hawak nyong ID, no? And then yung inyong passport and yung inyong number. And last is yung inyong bank account. So, yan po yung apat na very important para ma-verified kayo kay TransferGo. Pero ito yung kanilang hihingin sa inyo. Very important kasi yan. And para na rin sa inyong safety kasi yan. Kasi hindi basta-basta to pera kasi yung pinag-uusapan dito. So, sa mga nagre-reklamo dyan na, bakit ang daming kailangan? Natural lang po yan kasi pera yung hawak dito, pera yung ipagkakatiwala nyo. Kaya dapat lahat ng information ay maibigay nyo para safe din yung pera nyo, diba? Kaya huwag na kayo magreklamo. Tatanong naman kung paano bang mag-register. Ayan, may video po ako dyan sa aking Facebook account, sa Instagram ko na sinashare ko palagi kung paano maggawa or sign up kay TransferGo. Ilalagay ko na lang din ulit dyan sa aking description box yung aking Facebook account or Facebook page para mapanood nyo sunod-sunod ang pag-create ng account kay TransferGo. Let's proceed na tayo. Nakagawa na kayo ng inyong account, na-verified na kayo. So, kailangan is i-download nyo si TransferGo like this one. So, naka-download sa aking phone. And then, wala naman kayong gagawin kundi mag-login lang sa inyong TransferGo at dito na kayo dadalhin sa sending money. So, naka-automatic na yun sa akin dyan. Sa GCash lang naman ako nagsisend. Pero kung gusto nyo naman ay sa bank, mas cheaper yung kanilang bank. So, mas mataas sila. And, ang nakasulat pala dyan is confusing kasi nga marami nagtatanong din sa akin is arrives in 1 business day. Actually guys, hindi siya 1 business day, no? Parang nag-arrive siya within 20 minutes, 25 minutes, less than. Ganyan lang yun siya. Makikita nyo naman dyan yung option kung saan nyo pwedeng isend yung pera, pwedeng GCash, CoinPH, Maya, and Grab. And kung sa mga bank naman ay available ang any bank sa Pilipinas. At dahil nga nandito tayo sa Turkey, hindi tayo available na mag-add ng ating debit card or credit card. Kaya ang gagawin lang natin dito ay manual bank transfer lang tayo. So, kailangan lang nating isend yung ating exactly amount sa kanilang partner bank. So, nakasulat naman dito yung mga country na available lang yung mga bansa na pwedeng i-add ang inyong debit card at credit card. But no worries kasi madali lang naman siyang gawin kasi ika-copy-paste nyo lang naman yung kanilang name and yung kanilang IBAN number. And then pupunta kayo sa inyong bank account dito sa Turkey.
At eto nga yung bank ko, si Raat Bank. Mag-login lang kayo, then punta kayo sa para transfer kung hindi naka-English yung inyong bank. And then kasi nga nakasave na sa transfer ko sa akin, para mabilis ko na siyang gawin. And then nilagay ko na direct yung total na gusto kong isend sa Pilipinas. And then may mga question dyan kung para saan yung pera. And then wait ko na lang yung kanilang email kung natanggap na nila yung pera na pinadala ko. Sa mga nagtatanong kung pwede bang direct dollar, hindi po pwede. Turkish 2 peso lang po ito. Once na na-receive na nila yung perang ipinadala mo, within 20 minutes lang, or less than 20 minutes, ay makukuha na agad ng inyong pamilya sa Pilipinas or sa inyong taong papadalhan nyo yung perang ipinadala nyo. Yun yung kagandahan kay TransferGo. Sobrang bilis lang. Hindi nyo kailangang maghantay ng matagal, unlike sa mga iba na parang maghahantay kayo ng 1 day. At eto pa kay TransferGo, ang maganda sa kanya is, bukod sa mataas yung rates nila, bilis, hassle-free, hindi nyo kailangan lumabas ng bahay, pwede nyo nang gawin kahit nasaan kayo. Charges rate nila, very low guys. Wala kayong makikitang ibang remittances na sobrang baba ng fees. Kasi dito kay TransferGo, 0.99 pounds lang. Sa second time na pag-transfer nyo is 1.99 pounds lang yung transfer fees. So, diba? Sobrang baba lang na kanilang transfer fee. At hindi pa tapos. Pwede pa kayong kumita kay TransferGo kapag mayroong gumamit ng inyong link, isi-share nyo sa inyong mga kaibigan, kapamilya na nasa abroad, at tapos magre-register sa inyong link at gagamit ng TransferGo. Yung regular yung makakapagsend din ng pera sa Pilipinas, ay pwede kayong makakuha ng rewards up to 20 to 100 pounds. O, diba? Ang saya-saya nun. Saan pa kayo nakakita ng ganyan? Kaya, kung ako sa inyo, i-TransferGo mo na yan. Mag-register na kayo kay TransferGo dahil ito 100% legit at 100% na mare-recommend ko sa inyo. At pwede nyo itong i-share sa inyong mga APAM na nandito sa Turkey, na nahihirapang mag-send ng pera sa inyo dyan sa Pilipinas. Ito yung ipagamit nyo, si TransferGo. Kasi ito ay regulated by the UK Financial Authority or FCA bilang authorized payment institution. At meron silang 8 million users worldwide. O, diba? At sa mga nagtatanong naman about sa kapag nagkaroon kayo ng problema, nagkamali kayo, ano yung gagawin nyo? Yung kanilang customer service. No worry guys, kasi experience ko din to. One time, nagsend ako ng pera, parang namali ako ng amount na isinend ko sa kanila. Parang instead of 1,000 lang isend ko, na-send ko is 2,000, ganun. So, agad-agad, kinontak ko yung kanilang customer service. Alam nyo ba, na very reachable sila. Yung parang, agad-agad, nandyan agad sila para tulungan ka. And then, na-resolvehan agad nila yung problema mo. O, diba? Parang, hindi mo na kasi, usually sa mga ibang remittances, kailangan maghantay ka pa ng ilang days para makuha mo yung pera mo. O kaya naman, may bawas na yung pinadala mo. Yun yung usually nangyayari eh. Pero kay TransferGo, kung magkano yung pera na pinadala mo exactly, yun din yung perang ibabalik sa'yo. O, diba? Tapos, ang bilis-bilis pa ng kanilang customer service. At isa pa, kasi ito kay TransferGo, English talaga sila. So, no worry at all talaga. That's the end of our video for today's, and thank you so much for watching my vlog. If you like this video at kung gusto nyo rin makatulong sa ating kung may mga kakilala kayo naghahanap ng pera padala service, pwede nyo i-share itong video na ito sa inyong mga friends. And subscribe na rin. Thank you so much. Bye-bye. Have a nice day, guys.